Hinahanap ko si Daddy. Siya na nga lang yung rason kung bakit ako nagsisikap sa pag-aaral ko eh. Kung bakit ako gumigising araw-araw. Kasi alam ko sa puso ko, mahanap ko siya. Kaya sana naman, Ma, huwag niyo naman po kunin sa akin yun. Kilala sa akin na! Sa lola ko yun eh! Nakikita niyo ba yung mga bituin sa langit? Someday, I'm gonna be a star in the universe. 2 taon na ang nakakaraan nang kinoronahan si Rabia Mateo bilang Miss Universe Philippines nung kasagsagan ng pandemya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naisasadula ang buo at totoo niyang kwento bago niya nakamit ang pinakamimithing pangarap. Ngayong gabi, sabay-sabay tayong mamangha, humanga, at mabuhayan ng loob sa napakagandang life story ni Rabia. Mula sa isang dalagitang iniwan ng ama, hanggang sa siya ay maging isang ganap na reyna. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Basta Ilongga. Guwapa! The Rabia Mateo Story. Ay, ba, ginakulbaan agad ko, Ma. Sana makapasok si Philippines sa top 10, no? Go, Philippines! Ikaw talaga. Kung makatili ka, akala mo naman ikaw ang contestant ng Miss Universe. Ma, alam mo naman na pangarap ko maging beauty queen someday, di ba? Ayan na! Ayan na! Ano ba yan? Kasi kipalota nga lang yung ingay-ingay. Nananakit pa. Ay, siya na po. What? Ay, hambot Damot. Hindi lang sira yung TV natin eh. Ma, kung nandito lang siguro si Daddy, hindi tayo maghihirap, no? Mapapaayos sana natin yung sirang TV natin. Pero Ma, ito po yung pangako ko, ha? Pag ako nagka-trabaho, mabibili natin yung pinakamalaking TV. At may bonus pa. Talaga? Flat screen dapat para Flat social. screen? Wow naman. Kapait talaga ng anak ko. Alam mo, pinagdadasal ko talaga na sana lahat ng pangarap mo matupad. Lalo na yung pagiging beauty queen mo. Para ikaw na mapapanood ko sa TV, anak. May kausap na Indiano si Lola Sol. Yun na yata yung tatay nitong si Ibiang. Si Daddy? Ano? Ma, teka. Ma, bumalik na si Daddy. Daddy! Biang! Biang! Teka lang! Daddy? Hintay ko hulog sa utang mo next week, okay? Ako. Lola, akala ko si Daddy. Hanggang ngayon ba, Apo, maasa ka pang babalikan tatay mo? 10 taon na ang nakalilipas simula nang iwan niya kayo. Naku, Rabia, pag tinitignan kita, totoo nga pala yung kasabihang basta ilongga. Guwapa. Pero teka muna, anong age ka nung nawala o umalis ang dad mo? Before pa po ako mag-aral, parang 5 years old. So I have memories of him, yes. What were your fondest memories? Meron. Meron naman, Kasi ako, daddy's girl po talaga ako, Tita Mel. Bumili yung daddy ko ng piano. And paggabi, naalala ko tumutugtog siya nung Love is All That Matters before ako matulog. Every time naririnig ko yung kanta na yun, naiiyak ako kasi naalala ko talaga yung dad ko. Alam mo ba kung bakit nagkasira sila ng mama mo? Alam ko kung anong magpapangiti sa'yo. Sabi ko na eh. Ice cream! Ang sarap. Sabi ko na eh. Salamat, Lola, ha? Kayo na lang po talaga yung nakakaintindi sa akin.
Kasi si Mama parang sumuko na siya sa paghahanap kay Daddy eh. Parang ayaw niya na makumpleto kami. Apo, nabaling lamang ang atensyon ng mama mo sa pag-aalaga sa inyo ng kapatid mong si Mokmok. Pero alam mo ba, mahirap talaga maging single parent eh. Katulad ko. Ipinakita ko sa lolo mo na kaya kong buhayin ang mga anak ko nang nag-iisa lang. Eh Lola, magkaiba naman yung asawa tsaka anak. Siyempre bilang isang anak, gusto ko makasama si Daddy kasi sabi nga nila, a daughter needs her parent regardless of how old or young she is. Wow! Ang bibo mo talaga. Ang bibo-bibo ng apo ko. Pero alam mo, nararamdaman ko, malayo ang mararating mo. At kung gusto mong makita yung tatay mo, dapat mag-aral kang mabuti. Tapusin mo ang pag-aaral mo at magpakatanyag ka. At kapag sumikat ka na, malay mo, baka tatay mo naman ang lumapit sa'yo. Di ba? Ako sana nga po talaga, Lola. Sandali lang. Aray ko! Lola? Oh, aray! Sumasakit na naman po ba yung tiyan nyo? Ay! Upo po muna. Ma! Si Lola! Mama! Magmula noon, mas lumala pa ang pananakit ng tiyan ni Lola Sol. Hanggang sa napag-alaman nila sa doktor na may colon cancer ang kanyang lola. Si Rabia, ang walang sawa at buong pagmamahal na nag-alaga dito. Bakit ikaw umiyak? May problema ka ba? Ikaw talaga, Lola. May sakit na nga po kayo. Ako pa rin po yung inaalala nyo. Nalulungkot lang ako, Lola, kasi hindi po kayo gumagaling sa sakit nyo. Huwag mo kong alalahanin. Ikaw ang inaalala ko, Apo. Gusto ko maging matatag ka sa pagharap sa mga problema mo. Ngiti kahit nahihirapan ka. Para ba yung dun sa pageant na pinanonood ko, yung Grace, ano nga yun? Si Lola naman eh. Grace under pressure po. Tama, yun nga. Mag-aral kang mabuti ha. Alagaan mo si mama mo at ang kapatid mo si Mokmok. Sandali, may naalala ko. Yung baol, buksan mo, kunin mo yung laman. Sige na. Opo. Ano po ito, Lola? Sinot ko yan nung sumali ako sa Flores de Mayo. Sige po, suot mo. Grabe, Lola. Ang ganda naman ito. Wow! Lola, oh, tignan mo. Bagay sa akin. Di ba, Lola? Ang ganda-ganda talaga ng crown. Lola? 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 Ma! Ma! Si Lola! Matapos sumakbil ang buhay at mailibing ang lola ni Rabia,
ay umalis na rin sila sa bahay nito. Nangupahan na lamang sila sa isang maliit na kubo. Pasensya na kayo. Huwag naman po kayo magalit. Putulan na natin itong mga to ng Pasensya na po kayo. Magbabayad naman po ako ng kuryente. Huwag niyo naman po na putulan. Please naman ho. Baka naman kumonsumo pa kayo ng kuryente nang ako pang magbayad niyan. Naku, tingnan mo sa loob. Baka makakita ka ng mapapakinabangan na gamit. Naku, mahirap na at baka matakasan tayo ng mga to. Ma! Maawa na po kayo sa amin, no? O, ito. Kunin na natin to. Teka! Ibiyang! Ni Lola to eh! Bigay ito sa amin ni Lola! Ibiyang mo na muna. Hindi ba? Ibiyang mo na yan. Wala sila. Sila. Pinamana niyo to sa atin! Anak! Ano ginagawa mo? Tama na! Huwag niyo pa kunin to! Halika na. Yan! Tama na! Tama na yan! Kilola sa akin eh! Sa lola ko yan eh! Paano kayo binuhay ng mama mo? Tumigil na rin pati support and everything. Sobrang paano? hirap po talaga kasi may moment na yung mom ko hindi din siya makapagtrabaho. Nabubuhay po kami sa utang. Utang sa kamag-anak, utang sa kapitbahay. Pero hindi ka tumigil sa pag-aaral. Kahit papano na ipagpatuloy kayo ng pag-aaral ng mama mo. Alam mo, Mokmok, sabi ni Curry, yung guilt daw is a remorse or awareness of doing something wrong. O ma, Kain na tinutulungan kayo. ko lang po si Mokmok mag-aral. Pasensya na kayo sa pagkain natin, ha? Ano ba, Nay? Bakit ka humihingi ng pasensya? Eh, ang sarap-sarap ng ulam natin, masustansya pa. At actually, ma, swerte pa din tayo kasi may nakakain pa tayo. Nakikita niyo ba yung setup? O, di ba ang sosyal? Kasi we're having dinner under the stars. Saan ka pa dyan? Ma. Hindi ko na kasi alam kung paano tayo mabubuhay. Umasa kasi ako sa tatay niyo. Akala ko madadala niya tayo sa Amerika. Hindi tuloy ako nagtrabaho. Wala akong work experience. Hindi tuloy ako makakuha ng trabaho. Hindi ko tuloy alam kung paano ko igagapang yung pag-aaral ng mga anak. Ma, makasan niyo naman po yung loob niyo. Kasi, saan ba kami kukuha ni Mokmok ng lakas, kundi sa inyo din po? Susukuan niyo na lang po ba kami kagaya ng pagsuko niyo kay Daddy? Ma, Mok, nakikita niyo ba yung mga bituin sa langit? Someday, I'm gonna be a star in the universe. Pangako ko yan. Gagawin ko yung lahat para sa pamilya natin. Para matupad yung mga pangarap ko. At yung pag-aaral ko po, gagawin ko yung tungtungan para mahanap si Daddy. Para maging kumpleto na tayo. Nang makatapos nga ng high school si Rabia, ay lakas loob siyang lumuwas ng Iloilo City para maghanap ng paaralang makapagbibigay sa kanya ng scholarship. Dahil sa angking talino ni Rabia, ay mapalad na napagkalooban siya ng libreng pag-aaral. Sige, ingat ka. Bye-bye. Diba? Siya yung kung ano-anong tinitinda sa school.
Uy, pautang naman. 2 gives? 4 gives. Eh di ba, Bombay ka naman. Hoy! Kayo ha? Hindi porket mapuputi kayo at may lahi siya, entitled na kayo magbully ha? Kakahiya kayo. Bakit? Ha? Mga title holder ba kayo sa beauty contest? Kakapal na mukha ninyo, kasing kapal ng makeup nyo. Che! Kainis. Okay ka lang? Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha? Ano ka ba? Okay lang yun. Maggie nga pala. I'm Rabia. Ay, wow, Rabia. Ang ganda ng pangalan mo, ha? Ang unique. Actually, father ko yung nagbigay ng name ko. In India kasi, it means princess. Indian ang tatay mo? Ah. Yes, he's an Indian national. Actually, he took up medicine here in the Philippines. Kaya nag-decide ako mag-physical therapy kasi someday, somehow, I wanna be a doctor like him. Parang I feel closer kasi bata pa lang ako nung iniwan niya ako eh. Kaya ka pala nag-PT. Ako rin, PT. Kasi I pity you. Ay, Ang witty naman. lang. Tara na. Pauwi ka na rin ba? Saan ka ba nakatira? BFF! Oh, Maggie! Maglalakad ka lang? Oo eh. Malayo pa yung school natin dito eh. Ba't ayaw mo sumakay? Sayang sa pamasahe eh. Pangdagdag ko na lang din sa baon ko. Pero alam mo, exercise din to. Tsaka every time naglalakad ako, ini-imagine ko na lang nag-training ako sa pagrampa kasi someday, gusto kong sumali ng beauty pageant. So ibig mong sabihin, pag naglakad din ako, magiging kasing sexy mo ako? Tara na, mag-alay-lakad na tayo. Halika na. Joke lang, BFF. Nga pala, BFF, di ba nabanggit mo na med student yung tatay mo dati? So malamang ngayon, doktor na siya. Bakit kaya hindi mo siya hanapin para matulungan kanya sa pag-aaral mo? Gamitin mo ang social media. Iba na nagagawa ng technology ngayon. Pag-isipan mo. Tara na, BFF. Dahil sa suwestyon na iyon ng kaibigan, gumawa nga si Rabia ng account sa social media. Dito niya pinaghahanap ang kanyang Indian national na ama. Thank you, Maggie, ha? Oo, sobrang effective ng sinabi mo sa social media. Actually, may nag-message nga sa akin pero hindi pa rin yun si Daddy eh. Hayaan mo, naniniwala ako. One of these days, si Daddy na yung makaka-chat ko. Thank you talaga, ha? Sige, babay na muna. Rabia, Good evening po, ma'am. kailangan mo na mag-empake. May bago na lilipat sa dorm at papalit dyan sa pwesto mo. Pasensyahan na lang tayo. Ilang months ka na delayed sa rent mo. Ma'am, maawa naman po kayo. Kahit konting palugit lang po. Wala pa po kasing pera eh. Tsaka, exam week ko pa po. Kahit dito na lang po ako sa sahig. Magbabanig na lang po ako. Basta may matuluyan lang po talaga. Eh, paano yan? Kung di siya aalis, magiging masigip kami dito. Alam mo, hindi ako magiging abala. Promise ko yan. Tsaka, kung may papagawa kayo sa akin, gagawin ko. Sabi mo yan, ha? Okay lang ba sa'yo yun? Basta po, gagawin niya lahat ng sasabihin namin. O sige. So pag alis na Rabia, dito ka iya ha. Papalinis mo na. Hoy, gising. Sabi ng gising eh. Hoy! Ayaw mo gumising, ha? Hoy! Ayaw mo gumising. Kuha mo akong tubig. Dali! Sige. Tagal gumising. Paano ka
naman nag-start sa pagsali sa mga pageant? First pageant ko po talaga is Miss Physical Therapy sa department. From school, sa department, yes. Oh, and then, nanalo ka doon. Nanalo po Oo. as Miss Physical Therapy. And then, medyo nagtapos na po ng pag-aaral. Oo. Next ko pong pageant was Miss Iloilo, kung saan nanalo pa ako ng Miss Iloilo Universe. Kaya pinadala po ako dito sa Miss Universe Philippines. And yun nga po yung first ever ko na national pageant talaga. Uy, Tol. Nakita ko yan si Rabia kagabi. Saan? Namimigay ng flyers sa mall. Napaka-sexy ng suot niya. Labas na labas yung maganda niyang legs. Uy, Rabia, magkano ba kinikita mo doon? Baka pwede bayaran ko na lang sa gabi mo. Nag-enjoy ka na, nagka-tip ka pa. Hoy! Mga manyak na to! Eh kung ako kaya magbayad sa iyo para manahimik kayong dalawan dyan, ha? Papansin ka lang eh. Gusto mo lang, ikaw patulan namin. Ano pa na mukha nyo? Tara na nga, bet. Teka. Eh kung ako kaya pumatol sa inyo, di ba kayo tinuruan ng mga magulang niyo rumespeto? Yes. Salamat Kung nandito siguro yung daddy ko, ganyan-ganyan na din ako ipagtanggol. You look familiar. Have we met before? Oo naman. Di ba ikaw yung nanalo ng Miss Physical Therapy? Hi, ako nga pala si Neil. Ako naman yung nanalo ng Mr. Nursing. Wala kasi ako pinapansin nun eh. Oo, pasensya na Alam mo namang focus talaga ako sa pag-aaral tsaka sa pag-abot ng pangarap ko. Alam mo, mas masarap abutin ng pangarap kapag may kasama ka. Yung tipong magiging partner mo. Magiging inspirasyon. Pwede ba ako mag-apply? Hindi lang bilang tagapagtanggol mo kundi magbibigay ng ngiti sa'yo araw-araw. Sorry, hindi kami hiring. Mula nga noon, ay hindi na tinigilan ng binata ang panliligaw kay Rabia. Dahil sa kabaitan at seryosong intensyon ni Neil, hindi nagtagal at sinagot na rin siya ni Rabia. Sobrang importante sa'yo to. Pero sana mahanap mo na rin ng papa mo. Para makilala ko rin siya. Alam mo, pag nakita ko na si Daddy, ikaw yung unang lalaking ipapakilala ko sa kanya. Ako? Oo, ikaw. Bakit? Kasi ikaw yung taong nag-alaga sa akin dito habang wala siya. At pinapabaunan mo ako. Akala mo hindi ko alam Yun. Nahuli kaya kita, naglalagay ka ng 50 pesos sa libro ko. Oo, sige na, tama ka. Alam mo pala yun? Oo naman. Nahiya lang din kasi ako na baka, alam mo yung pag inabot ko sa'yo, baka hindi mo tanggapin. Ikaw talaga? Oo. Mahal. Gabi na. Oo nga, late na. So, marami pa tayong aralin. Totoo yan. Kaya, good night. Good night. Ingat. Nak? Na? Hindi ko naman sinasabi na huwag kang magseryoso o huwag kang umibig. Pero, hinay-hinay lang, anak. Huwag mo ibibigay lahat sa isang tao. Dahil kung gaano kataas ang pag-ibig mo, ganun din kataas ang pagbagsak mo kapag nasaktan ka. Mama, sinasabi niyo po dati na sinaktan kayo ni Daddy. Pero parang hindi naman po yun totoo eh. Kasi, tignan niyo po ngayon, para na po kayo nakamove on. Eh parang ayaw niyo na nga mahanap siya eh. Hindi totoo yan, anak. Hindi ko lang pinapakita sa inyo.
yung nararamdaman ko. Di naman porke na di ko siya hinahanap, hindi ako nasasaktan. Siyempre, nasasaktan ako. Kumikirot din yung puso ko. Tuwing naalala ko yung daddy niyo. Ayoko umasa kayo. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga mahanap ang taong ayaw magpahanap. Hindi totoo yan, Ma. Mahanap ko si Daddy. Siya na nga lang yung rason kung bakit ako nagsisikap sa pag-aaral ko eh. Kung bakit ako gumigising araw-araw. Kasi alam ko sa puso ko, mahanap ko siya. Kaya sana naman, Ma. Huwag niyo naman po kunin sa akin yun. Ipinagpatuloy pa rin ni Rabia ang paghahanap sa ama hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo na may karangalang cum laude. Agad namang nakapagtrabaho si Rabia bilang instructor sa isang review center. Kasabay nito, tinupad din ni Rabia ang pangarap na makasali sa isang pageant. Sumali siya sa patimpalak na binibining Iloilo. Si Rabia ang nag-represent sa Iloilo sa Miss Universe Philippines. Ngunit dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Rabia na sumali sa isang malawakang kompetisyon, nakaramdam si Rabia ng panliliit sa sarili. Ma, medyo kinakabahan na talaga ako kasi yung mga kalaban ko, mga mestiza tsaka parang sanay na sa beauty pageant. Eh ano naman pong laban ko sa kanila? Mag-back out na lang kaya ako. Isa pa, nababash na din po ako dito eh kasi bulong-bulungan ng mga tao na may kakilala daw ako sa org. Sira nga tong phone ko, Ma eh. Hindi nga natin mapagawa yung TV dyan. Maka-afford pa kaya ng connection dito. Anak naman, huwag mo na nga pag-iintindi mga pinagsasabi ng mga tao dyan. Ay, nako anak. Ganito na lang. Diba, gusto mo makita ang daddy mo? Diba? Ganito isipin mo ha. Yung stage na rarampahan mo, yan ang daan para makita mo ang daddy mo. Ganun ang isipin mo, anak. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Ibyang. Sige po, Ma. Maraming salamat po. Dahil sa suporta ng ina, kasintahan, kaibigan, at sa sariling determinasyon rin ni Rabia, siya ang tinanghal na Miss Universe Philippines 2020. Thank you! Salamat po, ha? Rabia, pwede ka pa namin interview? Mamaya na lang po, ha? I just can't believe I won. Dati ini-imagine lang natin to, di ba? Pangarap natin to eh. Oo nga. Congrats, BFF! Sandali lang po, ha? Hello po. Rabia. Hello po. Rabia. Rabia. Hello. Biyang. Sandali Yang. Neil! Biyang. Paano na bagong buhay mo nung nanalo ka na? Grabe talaga, Tita Mel, yung pagbabago. Parang feeling ko nanalo talaga kami ng loto. Bakit? Oo, kasi ang daming opportunities na, To earn? na dumating. Yeah, To earn? to save. To save? To be able to provide for my family. Sa boyfriend mo, how did that affect your relationship with your boyfriend? Siyempre po, nag-iba talaga yung priorities. Ah, nag-iba. Nung nanalo. Bawasan yung time sa kanya. Oo. Iba na din yung mga naging kasama ko. Kasi, syempre, I have to train, I have to do this, I have to work. Oo. Very good. Water break muna tayo. Mahal ko. Kamusta? Okay lang, nakakapagod. Kanina ka pa dito? Medyo. Ready ka na? Punta pa tayo dun sa party na kailangan natin puntahan.
Lagot yung party. Nakalimutan ko eh. Tsaka, hindi pa tapos yung training ko. Hindi pa rin. Bawi na lang ako next time. Back to rehearsals! Kailangan ko nang bumalik, ha? Sige na, go lang. Parang wala tayong party pupuntahan, di ba? Minsan na nga lang kita makasama dahil sa hectic na schedule mo, hindi pa kita masolo. Dahil nga sa madalas na abala si Rabia sa paghahanda para sa Miss Universe pageant sa ibang bansa, lalo nang dumalang ang pagkikita nila ng kasintahan niyang si Neil. Guess what? Somebody contacted me through social media. Hulaan mo kung sino. Social media? Sino? My dad, Neil. My dad messaged me. Feeling ko siya na talaga to eh, kasi aside from being an Indian national, same din sila ng pangalan. At alam mo ba kung anong sabi niya? Baka magkita kami sa Amerika after my pageant. This is it, Neil. I'm finally meeting my father. Baka naman nagpapanggap lang siya na siya talagang tatay mo, ha? O kaya, dahil may kailangan lang sa'yo, kaya ka minessage kasi nga sikat ka na. Baka mapahama ka pa dyan sa taong yan. Teka lang. Bakit mo sinasabi yan? Akala ka ba support ka sa akin? Saan nanggagaling yan? Ever since kasi nang nanalo ka dyan sa pageant na yan, ang dami na masyadong taong nakapaligid sa'yo na mukhang gagamitin ka lang naman. Can't you see? Pinalayo ka na nila sa akin. This pageant is tearing us apart. No, Neil. This pageant is giving me my dream. Dahil dito makikita kami ng tatay ko. Can't you just be happy for me? Mas importante pa tong pageant na sinalihan mo kaysa sa atin. O dapat pa ba kitang tanungin kung sino o ano ang mas pinaka-importante? Yung pageant ba na to? O ako? Talaga ba, Neil? Talaga bang kailangan ko pang sagutin yan? Eh, hindi mo nga maintindihan na may duties akong dapat gampanan para sa mga kababayan natin eh. So then, I'm choosing to represent our country. I'm so sorry, Neil. I'm sorry too. Oh, BFF. Di ba mamaya na yung flight mo papuntang US para sa Miss U? Bakit mo naman hinayaan mamaga ng ganyan ang mata mo? Don't tell me. Iniiyakan mo pa rin yung ex-boyfriend mo. Ano ka ba? Hindi, no. Okay kami ni Neil. We decided to be friends kahit wala na kami. Eh, bakit umiiyak ka dyan? Siguro, BFF, nape-pressure lang talaga ako. Kasi, ang daming nambabash sa akin sa social media. Ang dami galing pa sa kababayan natin. Sabi nila, hindi ko daw deserve maging Miss Universe. Yung iba, below the belt pa nga eh. Alam mo, Maggie, kung alam lang nila kung ano mga napagdaanan ko para makarating dito. Kung alam lang nila lahat ng sakripisyo na ginawa ko para ituloy yung laban para sa bayan. Sige na, Maggie, ha? I have to go. Mag-ingat ka dyan. Nasa Amerika ka na, nandun ka na. Iba na yung eksena doon. Yes. Ang mga kalaban mo, mga ano na. Palaban din. Sabi nga nila, i-enjoy ko na lang daw may journey ko dito sa Miss Universe eh. Pero sa totoo lang talaga makinakabahan ako. Plus, baka mamaya makita ko na talaga yung daddy ko. Basta ha? Manood po kayo ng Miss Universe. Mamaya, live na po kami. Oo naman, anak. Siyempre, makikinood ako. Promise.
Thank you, Ma. I love you po. Bye. There are only 5 ladies left to complete our top 21. Still a contender for being Miss Universe here in Florida, USA. Sana naman matawagin ako, Panginoon. Please. Please po. Tawag si Rabia. Philippines! Pinagdadasal ko. Hindi pinalad si Rabia na makapasok pa sa susunod na round ng Miss Universe. Pero pagkatapos ng kompetisyon, ay agad na nakipagkita si Rabia sa nagpakilalang lalaki na ama raw niya. How are you? I'm good. Are you Mr. Hashmi? Yes. I'm Rabia. I might be your daughter from the Philippines, sir. Yes, yes. I stayed there for a long time. I was watching your Miss Universe competition. I'm proud of you. How's your mom? Mama is very fine. She misses you a lot, just like me. Do you remember Mok Mok? Mok Mok? Mok Mok is a physical therapist too, just like me. We both took that course because we always wanted to be a doctor, just like you. I'm sorry, who's Mok Mok? I think it's misunderstanding. I'm not a doctor. I work as an engineer. Mok Mok is my brother, sir. He's also your child. He was a baby when you left. I don't understand. My dad is a doctor, not an engineer. Darling, I hated to break it to you. I think I'm not your father. I dated Christine in the Philippines. We had only one child. It's a big misunderstanding. I think it is, sir. Thank you so much for being so nice to me. I hope you find your daughter soon. I hope you'll find your father too. If I was your father, I'm proud to have a child like you. You know, darling, I'm really sorry. I'm really sorry for it. Thank you, sir. Pagkatapos na makapasok ka sa top 21, wala na. Yes. Ay, parang ano? Parang lahat ng trainings ko nag-flashback. Kasi yung natawag na camera was nandito sa harap ko. So I was hoping na ako na yung sa last spot. And then kasabi ko si Miss Brazil. And yung pumasok talaga sa isip ko, mababasha ko nito. Like, I prepared myself for that. Pero still, after several days of crying, kasi Tita Mel, when you compete, yung goal mo talaga is to win. And then after the competition, you're gonna ask yourself, saan na ako nito after? Ano na yung gagawin ko after? Parang wala kang purpose. Yeah. Ma? BFF! Oh my God! Welcome home! Congratulations! Nakaka-proud ka! Ang ganda-ganda ng anak ko! Higpit ng yakap mo, anak. Parang na-miss mo ako, ah. Miss mo ba si Mama, ha? Miss mo ba si Mama? Siyempre naman, miss na miss kita. Alam mo, Ma, dati feeling ko ang daming kulang pa sa buhay ko. Kaya kung saan-saan ko hinahanap yung tatay ko. Pero nung mapalayo ako sa'yo, Ma, lalong lumaki ang puwang sa puso ko. Kaya man na-realize ko, all this time, yung hinahanap ko matagal yun na pong pinunan. Bilang tatay at nanay sa amin ni Mokmok. Kaya Ma, maraming salamat po talaga.
Mahal na mahal kita. I love you, Ma. Mahal din kita, anak. Proud na proud ako sa'yo, anak. Mga kapitbahay! Nandito na si Rabia Mateo! Ang braids and beauty ko na! Ma, huwag ka na magtawag. Nakakahiya. Ma, top 20 mo na ako. Na, bakit pa? Matalo o manalo, achievement pa rin yun, anak. Ano ka ba? Sa bagay, may point ka naman dun, Ma. Sometimes we win, sometimes we lose. But it's not just in winning that we get to have something. In losing, sometimes there's a gain. At yan po siguro yung natutunan ko sa pagkatalo ko sa Miss Universe. Hi, Ma. Namiss ko tuloy si Lola. Oh. Naalala ko yung palagi niyang sinasabi sa akin. Yung di lang grace under pressure, kundi to be gracious and grateful in defeat. And I thank you. Basta sa amin, ikaw pa rin ang Miss Universe. Ayan, perfect! Okay na ba? Ayan, ang beauty queen ko! Hello po! Kumusta na po? Masili na kayo! Hello po, thank you po! Hello po! Salamat po sa suporta at pagmamahal, ha. Maraming salamat po talaga. Years na, but you continue to inspire, a lot of people around the world, no? And lalong-lalo na mga kabataan natin, ano? Meron ka bang nais na iparating sa kanila? Siguro sa lahat to, na nangangarap na every dream is valid. Kahit saan ka pa manggaling, kahit saan ka man ngayon. Kasi palagi ako nilang sinasabihan na ambisyosa, Tita Mel. I always get that na, saan ka lang naman galing? Bakit feeling mo ganito, ganyan? Pero every time sinasabihan ako, Tita Mel, na ambisyosa, I don't get offended. Kasi totoo yon. I have big dreams for myself and for my family. Yes. And I think that's a beautiful thing kasi it gives you the grit, the drive to do something purposeful in life. Yes. Kaya siguro yun yung mensahe ko na kahit ang daming namamata sa'yo, continue to do what you want, find happiness in what you do, and the rest will do good to you. The ups and the downs, nung maliit ka, hirap na hirap. Now you're garnering, whatever it is that you really wish for, di ba? Parang, ano yun? Meron bang greatest lesson learned? Greatest takeaway from my life story is every sacrifice would prepare you for the greatest moment in your life. And hindi ko masasabi, Tita Mel, na that was me competing in Miss Universe. Feeling ko nga padating pa rin din yung greatest Yung moment. greatest, hindi pa yun ang greatest mo, ha? Pero lahat ng challenges, lahat ng paghihirap, lahat ng pagmamata, it makes you a strong person. At yung buhay hindi siya madali. Not for me, not for you, not for everybody. Pero pag iba yung mindset mo, it's gonna separate you from the rest. You will be able to overcome anything. Yes. Kasi matatag ka bilang tao. Oh, Rabia, thank you so much for coming to Magpakailanman. And we wish you the best of luck because that is what you truly deserve. Thank you very much. Thank you din po, Tita Mel. Graceful under pressure and gracious in defeat. Ilan lang yan sa ating mga natutunan sa paglahad ni Rabia ng kanyang talambuhay sa ating mga kamillennials. Aba, hindi man ako naging isang beauty queen, may maidadagdag ako riyan. Huwag na huwag nating isaisip na kulang tayo kapag hindi buo ang ating pamilya. Kailanman hindi kasalanan ng anak kung ang kanyang mga magulang ay nagkahiwalay o di kaya'y iniwan ng ama ang kanyang mag-iina. Ano man ang ating kinagisnang pamilya, kumpleto man o kulang, dapat buo pa rin ang ating loob
at ang ating paniniwala na kaya nating tuparin ang ating mga pangarap sa buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay saan pa man, yan ang Pinoy magpakailanman.